Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Una sa lahat ay maligayang Pasko nga sa inyong lahat. Sa mga kapatid naman natin na hindi nagdidiwang ng Pasko ay happy holiday sa inyo at sana ay masaya kayo ngayon at masulit ang panahon ng bakasyon kasama mga taong malapit sa inyong puso. Sana ay pagpalain kayo ng nasa itaas. Ngayon ay tumungo na tayo sa ating topic. Ang San Antonio Spurs ay nagpapakita ngayon ng napakatinding potensyal as a team. May 4 na talo pa lamang ang OKC sa season na ito at 2 nga ang nanggaling sa kanila. Hawak din nila ang solo second seed ngayon sa Western Conference matapos sa matalo ng Lakers, Nuggets at Houston Rockets kahapon. Sila ay may record ngayon na 22 wins and only 7 losses mga kaibigan. Ganun pa man, posibleng mas lumakas pa nga ang team na ito dahil sa trade na pinaplano nila. Lahat nga ine-expect na ang target nila ay si Giannis Antetokounmpo. Subalit hindi nga nila isusugal ang kanilang future para kay Giannis kahit na naglalaro pa din ito at ang MVP level. Hindi nga nila ititrade mga kaibigan sila Harper at Castle para dito. Subalit hindi din ibig sabihin nito na hindi na sila gagawa ng galaw. Sa ngayon nga ay hindi nila ginagamit masyado ang starting forward nila last season, Jeremy Sohan, na nag-average din nga ng 12 points and 6 rebounds per game. Multiple games na nga itong hindi nabibigyan ng kahit isang segundo man lang. Sa off-season nga ay restricted free agent na siya, habang si Harrison Barnes naman ay unrestricted free agent na din. Sa ngayon ay napapabalita na ang Spurs ay tinititigan ng mabuti ang value ni Sohan sa trade market. Obviously, wala siyang pwesto sa Spurs ngayon dahil sa ganda ng nilalaro nila Harrison Barnes at Keldon Johnson. Handa nga ang Spurs na i-trade si Sohan. Nagdadalawang isip lang nga sila dahil 22 years old pa lamang ito at tugma ang kanyang edad kila Wemby, Castle, Vassell at Harper. Habang si Harrison Barnes nga ay 33 years old na at free agent pa sa off-season. So kung umalis nga next season si Barnes sa kanilang team ay pwede nang makabalik sa starting lineup si Sohan, considering na komportable naman sa 6-man role si Keldon Johnson. So sa ngayon nga ay tiyak na maganda ang value na makukuha nila para sa Polish player. Ang tanong ay tama ba ang desisyon na i-trade ito kung long-term success lang naman ang pag-uusapan considering na 22 years old pa lang ito at tugma ang kanyang edad sa Spurs young core? O siya ang magsisilbing Josh Giddey ng Spurs na kinailangan i-trade ng OKC para sa solid championship piece sa tulad ni Alex Caruso kahit na magaling din naman ito at tugma ang edad sa mga star player ng team ng OKC noon? Ano ba masasabi nyo tungkol dito kaibigan? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.